alas 4:02. Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio, DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na. Aba, umaga na. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa pong magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo ngayon pong araw na ito ng Miyerkules. Ngayon po ay Abril 10, taon 2024. Ngayon po ay Holiday Idil Fitr o pagtatapos po ng Ramadan. At silipin na po natin, alamin na po natin ang mga nabubulabog at mga nagigising na headline. Pinoy Gising. Pangambang tumaas muli ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan, pinawi ng DA. Sa gitna ng matinding init ng panahon, no work, no pay policy, pinarerepaso ng grupo ng mga manggagawa sa DOLE. Mas maikling school year 2024-2025, inihirit ng isang grupo. At disqualification case laban kay Senator Raffy Tulfo, ibinasura na ng Korte Suprema. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa oras nga po na apat na sandaling malipas na ang ikaapat na ng morning, ay inyo pa rin po makakasama hanggang alas 5 po tayo. Drew Nasino. Pinoy Gising. At sa detalye nga po ng mga nanggigising na balita, walang bigla ang pagtaas ng presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. Ito ang muling tiniyak ng Department of Agriculture kahit mabagal ang pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, bagaman binawalan ng India ang pag-export ng bigas at mataas ang farm gate price ng palay, sapat naman ang supply ng nasabing produkto dahil anihan po. Dahil dito, hindi naasahan ng DA ang biglaang pong pagtaas ng presyo at kaugnay nito batay sa price monitoring ng kagawaran, nasa 48 hanggang 68 pesos ang presyo ng kada kilo ng local at imported na bigas. Pinoy Gising. Nahihirapan naman ang National Food Authority o NFA na bumili ng palay sa mga magsasaka tuwing anihan. Ito ayon kay NFA Officer in Charge Administrator Larry Lacson ay dahil mas mataas anya ang bili ng mga trader kumpara sa inaalok ng ahensya. Nasa 25 piso hanggang 27 piso ang kada kilo ng alok na mga rice trader, habang binibili naman ng NFA ng 23 pesos lamang. Matatandaan itong Pebrero, nabigo ang NFA na maabot ang target nitong 542,800 bags ng palay procurement dahil nasa mahigit 12,000 bags lamang ang kanilang nabili. Kaugnay nito, nilinaw naman ni Lacson na walang kakulangan o shortage at may sapat na stock na bigas ang ahensya. Samantala, nakatakda namang magpulong ang NFA Council upang talakayin ang posibilidad ng pagpapataas ng buying price ng palay. Pinoy Gising. Mabusisi naman binabantayan ng Kamara ang kondisyon ng mga lokal na magsasaka, partikular yung mga magsisibuyas na binabarat ng mga negosyante. Ayon kay House Deputy Majority Leader
at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, nakarating na sa Kamara ang reklamo ng mga magsisibuyas na pinagsasamantalahan na naman ng mga barat na negosyante. Iginit pa ng kongresista, dapat maging puspusan ang pagbabantay dahil nakaapekto sa presyo ang ginagawang pagsasamantala at pambabalahura ng mga negosyante. Pinoy Gising! Sa iba pang tampok na balita, pinarerepaso ng grupong Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang No Work, No Pay policy. Ito'y para sa mga empleyadong liliban sa trabaho dahil sa sobrang init ng panahon. Hinimok ng TUCP na muling tignan ng Department of Labor and Employment ang Advisory Number 17 ng kagawaran kaugnay sa suspension o pagsuspende sa trabaho kapag mayroong weather disturbances o mga pagbabago sa panahon. Ipinaliwanag ng grupo na isinawalang bahala ng nasabing kautusan na inilabas noong 2022 ang pangangailangan ng mga manggagawa na kumita. Pinoy Gising! Kumbinsido naman ng DOLE na kailangan magpatupad ng flexible working arrangements upang maprotektahan mula sa matinding init ng panahon ng mga manggagawa. Kasunod ito ng inilabas na labor advisory ng DOLE upang maprotektahan ang kalusugan ng mga obrero ngayong tag-init. Sa panayam ng DWIZ, inihayag ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na maaring pag-usapan ng mga employer at employee ang pagpapatupad ng work from home arrangement lalo na kung ang trabaho ay administrative in nature lamang. Philippines. Pinoy Gising! Nagpaalala naman ng DOLE sa mga employer sa tamang pasahod tuwing regular holiday. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, kinakailangan bayaran ng 200% ang basic salary o sahod ng mga manggagawa na pumapasok sa trabaho tuwing regular holiday, doblado po ang sahod. Idinagdag pa ng kalihim na kabilang sa mga dapat bayaran ng doble ang mga contractual worker. Kaugnay nito, kung kinakailangan magtrabaho ang mga empleyado ng lampas 8 oras ay makatatanggap sila ng 30% na dagdag sahod sa kada oras ng kanilang trabaho. Samantala, pinaboran ni Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acusar ang panukalang bigyan ng heat breaks ang mga construction workers dahil sa tumitinding init ng panahon. Ayon kay Secretary Acusar, batid niya ang panganib na maaring idulot ng sobrang tinding init, yung extreme heat sa mga manggagawa na nakababad sa matinding sikat ho ng araw. Iginit pa ng kalihim na maaari namang ipatigil ang pagtatrabaho mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at i-extend na lang hanggang gabi ang oras po ng trabaho. Samantala, ipinaalala naman ng DSUD na sundin o na dapat sundin ang mga safety protocols sa labor laws para sa proteksyon ng mga manggagawa. Pinoy Gising! Alright, sa pagkakataon ito, sa oras na 11 sandali, makalipas po ang alas 4 ng morning, alamin na po natin ang ilang pag-uulat mula sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report. Pagiging makabayan ng mga kabataan binigyang diin ng isang kongresista. Ang detalye ihahatid po ni Patrol 11 Tina Nolasco.
Iginiit ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang kahalagahan ng pagiging makabayan ng mga kabataan at lahat ng mamamayan sa nakalipas na pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan kahapon. Ayon kay Castro, dapat makintal sa isip at puso ng mga Pilipino ang pagiging makabayan sa pamagitan ng pagpupunyagi ng makatayo sa sariling mga paa ang Pilipinas nang hindi nakaasa sa ibang mga bansa. Git pa nito, ang pagiging makabayan ay pagiging magiting at ang pagiging magiting ay pagiging makabayan. Hindi lamang anya dapat manahimik habang niyuyurakan ng kasarinlan at pinagsasamantalahan ang kapwa Pilipino. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa Impilang May Todong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, Pilipinas at Amerika magsasagawa o nagsagawa ng marine exercise sa Central Mindanao. Ang pag-uulat naman buhat kay Patrol 17, Jopel Peleño. Opisyal nang sinimulan ng Philippine Marine Corps at United States Marine Corps ang Marine Exercise o MAREX 2024. Sinabi ni 1st Marine Brigade Commander at Exercise Director Brigadier General Eric Macaambak na inilunsad ang bilateral exercise na ito sa unang pagkakataon sa rehiyon ng Central Mindanao. Layo ito na higit na mapaigting ang interoperability sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Kabilang sa mga lugar na pagdarausan ng pagsasanay ang Camp Iranun sa Barangay Tugaig, Barira at Barangay Pura, Datu Blas, Sinsuat na pawang nasa Maguindanao del Norte. Bahagi ng MAREX 24 activities ang pagsasagawa ng Subject Matter Exchange Exercise, Combined Field Training Exercise, Communication, Tactical Combat Casualty Care, Urban and Jungle Operations, Logistics, Marksmanship, Planning and Orders Development at Community Relations and Humanitarian Assistance Activity. Magtatapos ang MAREX 24 hanggang sa April 19, 2024. Ito si Patrol 17, Chapel Peleño. Para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa iba pang balita, 3 suspects sa pagpatay sa isang babae na isinilid ang bangkay sa isang kahon at itinapon sa Tondo, Maynila. Na-aresto na ng Manila Police District. Ang report naman buhat kay Patrol 5, Aya Yupanco. Inihayag ng Manila Police District o MPD na nasa kustodiya na nila ang 3 persons of interest sa likod ng karumal-dumal na pagpaslang sa isang babae na pilit ibinalot at isinilid sa isang kahon sa Tondo, Maynila. Ayon kay MPD District Director Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay, naging matagumpay ang pagkakaaresto sa mga person of interest o mga itinuturing na pangunahing suspect sa krimen at hindi muna nila ibinigay ang pangalan ng 3. Giit ni Ibay, sa pangyayaring ito ay magiging susi para sa mga otoridad na malinawan ang dahilan ng karumal-dumal na pagpatay sa biktima. Nabatid na sa unang investigasyon, isang tawag sa telepono ang tinanggap ng Manila Police District Station 1 pasado alas 12:28 ng madaling araw ng Sabado, April 7, 2024, hinggil sa isang kahon, isang box na natagpuan na may lamang bangkay ng tao sa may P. Malong Maswerte Street, Barangay 109, Tondo, Maynila, pasado alas 11:30 ng gabi ng Abril 6, 2024 o taong kasalukuyan. Dumating ang MPD SOCO Investigation Team sa crime scene at dito tumambad yung naturang katawan na nakasalid sa kahon habang nakalitaw ng kaunti yung ulo at buhok. At ito'y nakabaluktot at balot ng packaging tape ang buong katawan. Ang biktima na may taas na 4'9", nakasuot ng asul at puting striped na t-shirt, maong short pants at nakayapak. Ayon sa mga saksi, isang JNT rider
ang responsable sa pagtatapon ng kahon. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, agad iniutos ni General Ibay na alertuhin ang lahat ng mga pulis kaugnay sa pangyayari kasabay ng isinagawang follow-up operation para sa pagtugis naman sa naturang rider na kalaunan ay nagresulta ng pagkakadakip dito, kabilang na ang dalawa pang sangkot sa krimen. Ang bangkay ng babae ay sumailalim sa autopsy examination at safekeeping habang nasa body and light funeral. Ang nasabing bangkay ay walang nakitang sugat sa katawan maliban sa mga pasa sa liig na tanda ng matinding pagsakal. Sa pahayag ng tatlong naarestong suspect, bawang mga itinanggi ng mga ito ang krimen. Pero aminado dito yung isang JNT rider na inutusan lamang umano siya ng tiyuhin ng kanyang kasintahan na kasama namang naaresto na itapon sa malayo ang kahon na inakala nung una ng rider na mga lumang gamit lamang ito. Pero napagalaman na ito pala ay naglalaman ng bangkay ng tao. Kasalukuyang nasa kustodiya na ngayon ng Manila Police District Headquarters ang tatlong suspect habang gumugulong, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa karumal-dumal na krimen. Ito is Patrol number 5. Bayo pa ako para sa impedimento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Grabe yung balitang yun, mga katodos. Karumal-dumal ho talaga. Heinous crime, karumal-dumal ho na krimen. Naalala ko yung 90s at yes, nung kapanahunan ng mga sa mga nakikinig ho, kung naaalala pa ho ninyo, kapanahunan ng mga massacre, nung mga chop-chop, 'di ba? Na 80s, 90s, yung ganon, 'di ba? Yung mga, of course, Visconde Massacre, yung may Antipolo Massacre, Marikina, yung sa Santa Rosa, sa Laguna, 'di ba? So, ilan lamang po 'yan sa mga sino ba 'yon? Elsa Castillo, yung Lucila Lalupa, ano na 'yun, mas matagal na 'yun no? So, matagal na 'yun. So, naalala ko parang nagbabalik tanaw tayo dun sa dekada 80, 90, no? Nai-share ko lang po para ho sa kabatiran din po ng publiko, yung mga ganyan pong mga karumal-dumal po na krimen. At sige, maraming salamat si Patrol 5. Ayayupang ko at butit na nasa kote po ito pong mga suspect po na ito. Sa oras na 19 na sandali makalipas po ang alas 4 na ng morning, tanggap pa ho tayo ng ilang pang pag-ulat mula pa rin sa labas ng impilan. Ito pa ho, mula kay Patrol 17, komemorasyon ng ika-82 anibersaryo ng Day of Valor ng AFP. Araw ng Kagitingan, dinaluhan ng matataas na opisyal ng Amerika at Japan. Idetalye mo, Jopel Peleño. Nakiisa ang AFP sa pagdiriwang ng 82nd anniversary ng Araw ng Kagitingan o Day of Valor na isinagawa sa Mount Samat National Shrine sa Pilar, Bataan. Present sina AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at Pangulong Marcos Jr. sa aktibidad na may temang Honoring Veterans Valor, Foundation for a United Filipino People. Ayon sa AFP, simbolo ang komemorasyon ng pagbibigay pugay sa magigiting na veterano. Magsisilbi ang nilang pundasyon ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Ang kabayanihan ipinakita ng ating mga bayani. Dumalo din sa aktibidad sina United States of America Charge d'Affaires Robert Ewing and Japanese Ambassador Endo Kazuya. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, 4 milyong pisong halaga ng iligal na droga na sabat ng Bureau of Customs. Ang pag-uulat naman mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Nadiskubre ng Bureau of Customs ang tinatayang mahigit sa 14 na milyong pisong halaga ng droga na nakaimbak sa Central Mail Exchange Center
Sangayon sa Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport, ang mga kargamento ay mga sari-saring personal effects, subalit ng masiyasat o mga inventaryo ay napag-alaman na naglalaman ng droga at ito ay nanggaling sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kung kaya't matapos ang inventaryo ay napag-alaman na ito ay naglalaman nga ng mga droga. Agad namang itinurn over ng Bureau of Customs sa Philippine Drug Enforcement Agency para magsagawa ng investigasyon sa mga may-ari ng nakumpiskang mga parcel na naglalaman ng droga. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impilang may todo lakas, DWIC. Samantala, DND patuloy na ipatutupad ang rules-based global order sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas. Nagbabalik si Patrol 17, Jopel Peleño. Patuloy na maninindigan ang Pilipinas para itaguyod ang payapa, ligtas at estabilidad sa bahagi ng Indo-Pacific region. Ginawa ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang pahayag kasunod ng isinagawang multilateral maritime cooperative activity sa bansa. Bilang isang archipelagic country, sinabi ni Secretary Teodoro na paninindigan at ipaglalaban ng bansa ang rules-based global order, lalo na sa karagatang sakop ng bansa sa ilalim ng United Nations Convention of the Law of the Seas o UNCLOS na nakasaad sa 2016 arbitral ruling. Nagkakaroon na aniya ng pagbabago ang defense paradigms at pinalalakas ang ating militar sa tulong ng pakikipag-alyansa sa mga kaalyadong bansa. Sa pamamagitan nito, higit aniyang mapoprotektahan ng Pilipinas ang kanyang teritoryo at karapatan sa ilalim ng international law at mas mapaiigting ang pagiging epektibong partner sa iba pang mga nasyon na magbibigay katiyakan sa freedom of navigation, overflight at security sa international waters. Ito si Patrol 17, Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. O, isa pang report. Aba, ngayon ba ito? Ang Pangulong Bongbong Marcos, biyaheng Amerika. Ang report naman buhat kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nagatagdang tumulak patong Amerika si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw, Abril 10, para sa nakatakdang trilateral meeting ni na US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Magiging makasaysayan ng pagpupulong dahil ito raw ang unang pagkakataon na magkakasama at magkakarap ang tatlong leader. Matatandang inihayag ng Department of Foreign Affairs o DFA na ang trilateral meeting ay hindi naman nakatuon sa anumang bansa. Maliban sa kapayapaan at seguridad, pangunahing tatalakayin dito ay ang usapin ng economic cooperation. Inaasahan din naman na isa sa mga mahalagang punto ng pagpupulong ng tatlong leader ay ang kanilang joint vision statement, habang magkakaroon din ng hiwalay na pulong sina Pangulong Marcos at Biden bukod sa nakatakdang business meetings ng ating presidente. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Unang bugso po yan ang mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. Magbabalik po ang Pinoy Gising. Makalipas lamang ang ilang pong mga paalala. Ang oras, 25 sandali makalipas ang ika-4 na ng morning. Pinoy Gising! Pisyal na gisingero ng bayan, gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising! Pinoy Gising! Sa oras na alas 4:30 na po ng morning, sa pagpapatuloy pa rin po ng mga balita sa Pinoy Gising. Sa iba pa ho mga detalye ho ng balita, maaaring ibalik agad ng Department of Education ang lumang school calendar. Ito ang binigyang diin ng Grupong Teachers Dignity Coalition o TDC sa pamamagitan ng pagpapaikli ng school calendar para sa school year 2024-2025. Ipinarawanag ng TDC na hindi mainam na isagawa sa Marso hanggang Mayo ang face-to-face class sa gitna nga ng matinding init ng panahon. Dahil dito binigyang din ng grupo na dapat tapusin sa Abril 11 sa susunod na taon ang school year na mas maaga kumpara sa plano ng Department of Education na Mayo 16 ng 2025.
Una nang ipinalawanag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na makukompromiso ang bakasyon ng mga guro at mag-aaral sa pagpapabilis ng transition o pagbabalik sa lumang school calendar. Pinoy Gising! Patalatanggap po tayo ng pag-ulat mula sa ating Metro Patrol. Metro Patrol reports! Lalaking nagtangkang magpatiwakal sa pamamagitan ng pag-akyat po sa poste ng kuryente. Diyan ho yan sa Navotas, kung inyo po matatandaan, no? Nung isang araw, mayroon pong umakyat na lalaki sa poste. Ang lalaki po na yan ay sinampahan na ng kaso. Ang detalye buhat kay Beth Samson. Aling Beth? Ligtas na naibaba ng mga tauhan ng Holy Prince Fire and Rescue Volunteer Incorporated at lokal na pamahalaan ng Navotas ang isang lalaki na umakyat na sa poste ng kuryente. Kinilala ni Navotas Police Chief Police Colonel Mario Cortez ang suspect na si Arnold, 39 anyos, isang construction worker at residente ng Pasinayan, Naik, Cavite. Sa ulat, alas 2:30 ng madaling araw kahapon nang umakyat ito sa poste sa kahabaan ng M. Naval Street na halos katapat lamang ng Navotas City Hall. Nabulabog ang mga residente dahil sa ginawa ng lalaki na tila tulala at sumisigaw ng hindi maintindihan ang sinasabi. Ayon sa mga saksi, tinangka ng lalaki na magpatiwakal sa hindi pa mabatid na dahilan kahit maging sila ay kinabahan sa ginagawa nito. Pilit siyang pinakalma at kinausap para maging ligtas, lalo na at nahahawakan na nito ang maraming kable o wire ng kuryente. Inabot naman ng halos 3 oras bago naibaba ang nasabing lalaki alas 5:06 ng umaga. Saka siya dinala sa malapit na ospital upang masuri, saka dinala sa istasyon ng pulis. Ilang oras din nawala ng serbisyo ng kuryente dahil sa panganib na maaaring idulot habang nasa itaas ng poste ang lalaki at ibinalik muli makaraang ma-rescue ang suspect. Sinampahan na ang suspect sa nagkasong paglabag sa Article 155 of RPC Alarms and Scandal sa Navotas Prosecutor's Office. Ako, si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Kaya naman pala malapit pala sa City Hall Kaya talagang madadali ka dyan, no? Kapag, anong kaso? Ang binabanggit ni Aling Beth? Alarm and scandal ba yun? At kung ano-ano ba. Alright. Sige, tayo po naman po ay magtungo sa pag-uulat buhat sa probinsya. Ronda Probinsya! Suspect na tumaga sa isang senior citizen sa Camsur, patuloy na tinutugis. Ang detalye buhat sa Bicolandia, Melvin Machado. Posibleng may matinding galit ang hindi pa kilalang suspect na nakapatay sa biktimang si Ruben Lovete Iger Chiturena, 62 years old, resident ng Sitio Sentro, Barangay Pinaglabanan, Goa, Camarines Sur, dahil sa matindi at seryoso mga tama ng taga sa kanyang katawan. Ayon kay Police Major Romeo Ranara, hepe ng Goa Municipal Police Station, maraming taga sa ulo, mukha, bibig at batok ang inabot ng senior citizen na sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Sa ngayon ay wala pa umanong person of interest at testigo ang PNP Goa upang agarang makilala at maaresto ang suspect. Nagpapatuloy pa ang pagtatanong-tanong na bahagi ng follow-up operation at investigation ng PNP upang agarang malutas ang naturang krimen. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Himpilang May Totong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa iba pa rin pong balita, patay ang 4 na taong gulang na bata matapos mahulog. Grabe, ang taas na ito. Mula sa ika-27 palapag ng isang condominium sa Cebu City. Ayon sa ina ng biktima, iniwan niya ang batang natutulog sa lapag. Kaugnay nito, bumagsak ang bata sa ika-3 palapag ng naturang condominium at naisugod pa sa ospital ang biktima. Pero idineklara na siyang dead on arrival sa pagamutan. Samantala, inimbestiga na ng mga pulis at lokal na pamahalaan at management ng condominium ang nasabing aksidente. Aksidente o insidente. Iginit naman ni Cebu City Mayor Mike Rama na hindi basta-basta mahuhulog ang bata at kanyang kinwestiyon kung nasaan ang magulang ng biktima ng mahulog ito mula sa gusali. Pinoy Gising!
Grabe, kalunos-lunos ho yun, ha? Sa iba pa nga balita, tuluyan ang ibinasura ng Korte Suprema ang disqualification case laban kay Senator Raffy Tulfo. Ito'y matapos pagtibayin ng Supreme Court ang pagbasura nga sa petisyon ng dating asawa ni Senador Tulfo na si Julie Lico Person na baliktarin ang naunang desisyon ng COMELEC pabor sa mambabatas dahil sa technicality. Idinahilan ni Person sa kanyang petisyon ang pagkakakonvict ni Tulfo sa libel o kasong libel at ang sinasabing illegal na pagsulong ng kandidatura nito sa kanyang programang Raffy Tulfo in Action. Sagot naman ng SC, dapat dinala ng petitioner ang issue sa Senate Electoral Tribunal dahil wala ng jurisdiksyon ang COMELEC dito matapos iproklamang panalo o nanalo si Senator Tulfo. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, isang pagpapakita na pabor ang mga Pilipino at malaki ang suporta sa ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ang resulta ng Okta Research Survey. Ito ang inihayag ni Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzales. Makarang makakuha ng 31% ng suporta si PBBM habang 4% ang tutol sa ginagawa nito batay sa survey ng Okta. Nangangahulugan niya ito na nararamdaman ng bawat pamilyang Pilipino ang mga programang ipinatutupad ng pamahalaan para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Ayon kay Gonzales, ang Kamara sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Martin Romualdez ay patuloy na susuporta sa legislative agenda ng Pangulo at maghahanap ng paraan bilang tugon sa panawagan nitong ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa publiko. Ang Pangulo at ang kanyang administrasyon ang nakakuha ng pinakamalaking suporta mula sa National Capital Region na nasa 43%. Iba pang bahagi ng Luzon, 32%, Visayas, 38% at Mindanao, 17%. Pinoy Gising! Samantala, hinamon naman ni House Speaker Martin Romualdez sa mga Pilipino na magkaisa upang protektahan ang bansa mula sa mga mananakop at iahon sa kahirapan ng mga Pilipino. Sa kanyang mensahe sa araw ng Kagitingan kahapon, inihayag ni Speaker Romualdez na isang oportunidad ang araw ng Kagitingan para sa mga Pilipino na pagnilayan ang katapangan ng ating mga ninuno na nagtanggol sa ating kalayaan. Ayon sa leader ng Kamara, walang pag-iimbot na nagsakripisyo ang mga bayani ng bansa at hinarap ang mga mabibigat na hamon na isang patunay sa diwa ng sambayan ng Pilipino. Ang pagtatanggol anya sa soberanya at teritoryo ng Pilipinas ay hindi lamang isang obligasyon, bagkus ito ay nagpapatuloy na responsibilidad na nananawagan ng ating hindi natitinag na pangako at pagbabantay. Iginit ng kongresista mula Leyte na dapat magkaisa ang mga mamamayan upang makamit ang hinahangad na kinabukasan para sa lahat ng Pilipino na may dignidad, oportunidad at pag-asa. Pinoy Gising! Good morning po sa mga kasalukuyan pong naliligo. May pasok ho kahit po holiday. Yung mga manggagawang may trabaho kahit ngayon po ay Idil Fitir. Sa mga naliligo po, mga nagsisipilyo. Pinaiimbestigahan ni Senator Amy Marcos ang nararanasang water crisis sa ilang lugar ngayong kasagsagan ng El Niño phenomenon, lalo ho dyan sa may Bacolod City. Naghain si Senator Marcos ng Resolution 986 na humihimok sa kaukulang komite na magsagawa ng pagsisiyasat in aid of legislation. Nais mabatid ng Presidential Sister kung bakit may krisis sa tubig kahit may inisyatibo ang gobyerno upang ayusin at epektibong pangasiwaan ang water supply. Una nang ikinabahala ng mambabatas ang nararanasang problema sa tubig na pinalalapaan niya ng El Niño. Bago nitang naghain din si Super Ate ng panukalang batas na layuning magtatag ng isang ahensyang mangangasiwa sa paggamit ng tubig. Samantala, binanata naman ng senador ang mayat-mayang hirit na taas singil ng mga water district, gayong limitado naman ang water supply ng mga consumer. Pinoy Gising! Tubig!
Nako ha, tubig ho ha, mga katodos ha, magtipid-tipid daw ho sa tubig. Ang payo po ng National Water Resources Board at ng MWSS. Kung inyo po napapansin, yung water pressure po sa inyo pong gripo ay bahagya pong humina. Opo, hininaan po ng mga water concessionaire yung pressure po ng inyo pong tubig. Ang mahalaga po, meron pong supply, hindi po nawawalan, lalo po ngayong mainit ang panahon. At sa iba pa ring balita, speaking of holiday po ngayong araw, tiniyak naman ng Philippine National Police o PNP ang pakikiisa ng buong ahensya sa pagdiriwang ng Idil Fitir ngayong araw. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, nagpatupad na sila ng mga hakbang na siyang makatutugon sa security concerns lalo na sa mga lugar kung saan magdaraos ng ilang aktibidad. Anya, nagdagdag na rin sila ng mga tauhan na ipinakalat sa mga lugar na pagdarausan ng mga pagtitipon kagaya po dyan sa Quiapo, Maynila, sa bahagi po ng Quiapo Golden Mosque. Actually, nadan ho tayo dyan kahapon, marami na pong mga security na nakapaligid at handang-handa na rin po sila sa mga aktibidad. Maging doon po sa Taguig City, sa Taguig Blue Mosque. Yan po, mamaya po ay meron din pong mga iba pang nakalatag ho na aktibidad. Of course, sa Mindanao din, meron din pong mga nakalatag din po dyan, lalo po dyan sa Davao City at sa BARM. Meron din po. At binigyang diin naman ni Colonel Fajardo na target din ng pulisya na maging ligtas ang pagdiriwang ng Idil Fitir ngayon pong araw. Pinoy Gising! Samantala, tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya! Ang pag-uulat ihatid mula dyan sa Ilocania, 13 individual arestado dahil sa illegal na sugal. Ang pag-uulat mula kay Manong Ronald Idol Cabset Domingo. 13 mga individual ang naaresto ng Cagayan PNP sa magkakaibang operasyon ng illegal gambling. 6 ang naaresto sa bayan ng Lasam matapos sila ay maaktuhan ng mga operatiba ng PNP Lasam na naglalaro ng Pusoy 2. Samantala, 7 naman ang naaresto ng mga operatiba ng Tuguegarao Component City Police Station matapos maaktuhan ang mga ito na naglalaro naman ng belt game. Ang sino mga sangkot sa illegal na pagsusugal at mapatunayang nagkasala ay maaring managot sa ilalim ng revised Penal Code at iba pang mga penal laws batay sa ating batas. Ang piyansa para sa illegal gambling sa ilalim ng PD 1602 na hindi saklaw na numang ibang particular na provision ay nakatakda sa 10,000 pesos. Nagpahayag naman ang Provincial Director Police Colonel Julio Gorospe Jr. ng kanyang pamamatnubay para sa publiko. Mahigpit nang ipinagbabawal ang illegal na pagsugal sa ating buong probinsya. Maaring lahat ay sumunod sa ating batas upang hindi tayo mangambal sa mangambala sa ating pamuhay. Ani nito ang Provincial Director. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ready na ho ba kayo mga ka-Bingo Plus sa bago pong palaro ng DWIZ? Aba, dito ho sa DWIZ Bingo Plus numero panalo, may chance ho kayong manalo ng tumataginting na 1,000 piso. Simple lamang ho manalo. Kailangan lamang abangan yung 4 po na letter number combination sa mga programa po ng DWIZ at i-text po ito sa 0960-880-6426. Ulitin po natin ha. 0960-880-6426.
Mag-text lamang po kayo syempre kasama ng inyo pong pangalan, edad, address at syempre yung 4 combination of the day. At ito na nga po, hindi na ho natin patatagalin at isulat nyo na ho ang ito pong unang combination ngayon pong araw po na ito. Nakikita rin po ninyo sa inyo pong mga screen, sa inyo pong mga television, sa inyo pong mga laptops, tablets, cellphones o kaya mga computers. Ito po ang unang kombinasyon. D14. D14. Abangan pa ang tatlong kombinasyon sa mga susunod pang programa ng DWIZ. Kung nakaapat ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 4 na numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Alright, magbabalik po muli ang Pinoy Gising makalipas lamang na mga paalalang oras. 13 minuto bago sumapit ang ganap na alas 5. Pinoy Gising! Sama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Alright, tayo po na sunibag na po ng Pinoy Gising. Sa pagkakataon ito, tumanggap pa po tayo ng isa pang pag-ulat buhat sa probinsya. Ronda Probinsya. 3 less po sa Laguna, sinibak dahil sa pagkakasangkot sa pagdukot at pagpatay sa 3 katao. Ang pag-uulat mula kay Arman Cambe dyan sa Calabarzon. Sinibak sa kanilang pwesto ang 3 pulis mula sa Calamba City, Laguna matapos na masangkot ang mga ito sa pagdukot at pagpatay sa 3 kalalakihan mula sa Calamba at Los Baños, Laguna. Ayon kay Calabarzon Police Director Brigadier General Paul Kenneth Lucas, ang 4 na pulis na hindi muna pinangalanan ay nakita sa CCTV footages na dumukot at kumaladkad sa mga biktima sina Julito Garay, 60 anyos at Andy Racion, 23 noong buwan ng Enero ng kasalukuyang taon at sa isa pang lalaki mula naman sa Los Baños noong buwan ng Marso. Noong nagdaang linggo, ang bangkay ni Garay at Racion ay nakitang sa loob na 1 drum na palutang-lutang sa ilog sa Labo, Camarines Sur. Samantalang pinaghahanap pa ng mga otoridad, ang lalaki dinukot naman mula sa Los Baños, Laguna na pinaniniwala ng mga pulis na patay na rin. Arman Cambe mula Calabarzon, nag-ulat para sa Impila May Todo Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, kung inyo po matatandaan, meron pong isa sa gawa na traffic summit ngayon pong araw. At bago po tumulak patungong Amerika, si Pangulong Bongbong Marcos ay ngayon nga pong araw ilalarga ito pong traffic summit upang talakayin yung mga hakbang upang maibsan po, upang kapaglatag ng solusyon para po sa lumalalang traffic congestion lalo sa Metro Manila. Sa panayam ng DWIZ, inihayag ni Lawyers for Commuter Safety and Protection President Ariel Inton na imumungkahin nila na repasuhing maigi yung color coding scheme, number coding scheme upang mabawasan ang mga sasakyan sa lansangan. Sa katunayan, sa halip na mabawasan anya ang mga sasakyan sa bansa, ay patuloy pa nga itong nadaragdagan. Kami po, sa Lawyers for Commuter Safety and Protection, ang isa pong ipapropose po namin, reviewin mabuti yung color coding scheme. Matagal na po tayo may color coding, pero pagka nakita niyo yun, kaya po may color coding. Ang purpose niyan ay mabawasan yung mga sasakyan sa lansangan. Pag nakita mo ang car sales ayon sa mga car dealers, hindi naman nababawasan, lalo na dadagdagan. So, matagal na po naman natin sinabi ito. Marami rin. Ipinanawag naman ni Atty. Inton sa gobyerno na pag-aralang mabuti ang mga ilalatag na solusyon
upang maibsan nga ang traffic congestion sa bansa. Tayo tumigil sa pag-iisip, sa pag-try ng mga kalutas ng traffic. Hindi ko naman madaling solusyonan yan, problema yan. But we should not try to, we should not stop trying. Let's innovate. Mag-innovate tayo ng paraan. Huwag yun, pagka ko yan, naisip ng iba. Huwag yan, naisip yan. Huwag ganon. If we have some ideas, let's try those ideas. Pag-aralan muna. Hindi naman tayo, wala naman may monopoly yan ng magandang idea pagdating dyan. So, subukan and let's see. Kapag hindi ubra, then ganun talaga. Ayan. Yan po ang tinig ni dating LTFRB board member at ngayon po ay Lawyers for Commuter Safety and Protection President, Attorney Ariel Inton sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Alright mga katodos, wala na po tayong oras. Masapit na po tayo sa ating pong pansamantalang pagpapaalam ngayon pong araw na ito ng Miyerkules. Ngayon po ay Baclaran Day din ho pala ngayong Abril at 10 ng 2024. Pero bago namin ho kayo bitawan ay eto, ilargam ho muna natin ang isa pong patama quote ngayon pong araw na ito. Ang utang na loob ay hindi mababayaran ng pera, pero pwede mong suklian ng respeto ang taong may magandang nagawa sa iyo. Tayo po, ibig sabihin yan, magpasalamat ho tayo. Yung bahagi po ng utang na loob na hindi po nababayaran, suklian po natin ng pasasalamat na tayo po ay tinulungan noong tayo po ay nangangailangan o noong tayo po ay walang-wala. Ito po ay isa pong paraan po ng pagtanaw po natin ng kabutihang ginawa po sa atin, ng kabutihang ginawa po sa inyo nung tao po na yun, kung meron humang nagawang maganda ho sa inyo. At hindi naman ho kailangang tumbasan pa ho o higitan pa yung ibinigay ho na tulong sa inyo po ng isa pong tao. Ang mahalaga po, suklian po natin ng respeto. Yung mga gumawa po sa atin ng mabuti. At syempre, lalo po yung atin pong mga magulang ika nga. Diba? Kasi sa Amerika, iba ang kaugalian. Iba rin ang kaugalian dito po sa Asia. Diba? So, suklian yung sa Amerika, iba naman. Yung utang na loob, sabi, ano ba yung utang na loob? Hindi natin pag tayo nandun, halimbawa, mga Pilipino, ano ba yung utang na loob sa pag nandun tayo sa Amerika? Hindi naman natin, hindi na maarok nung mga Western culture kung ano nga ako ba yan. Well, anyway, respeto po, importante po yan kapag tayo po ay tumatanaw po ng utang na loob sa mga taong mayroon pong mga magandang nagawa po sa atin. Tumbasan po natin ng respeto yung kanila pong nagawa. Alright, tayo po ay pansamantala na po nagpapaalam sa ngalan po ng buong tropa ng DWIC LU23. Good morning nga pala sa mga suki po nating mga taga-subaybay, sila Mike Montero, sina Hideyoshi Sigawa mula ho dyan sa Japan. Good morning po sa inyo mga katodos po natin. Maraming salamat din kay Kuyang Nelson Malinaw, Ramon Abadilio mula ho dyan sa Laguna. Good morning din po sa inyo mga katodos. Alright, susunod na po ang Arangkada Balita. Kasama po sina Judith Estrada Lerino at Katrina Gonzalez. Muli po, ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gumising ka!